ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais umasenso, humanap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto't sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, iisa ang ating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas. Go, 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 kababayan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Maayong hapon, Western Visayas. Ari na naman kita para sa isa na naman kamapinuslanon nga episode sang Istorya, Trabaho, Negosyo, kag Consumer o konang Istorya TNK. Ini programa sang Department of Trade and Industry Region 6 kag ang aton partner sa pagbalita ang Radyo Pilipinas. Mas ginpabastog naton ang aton programa para sa inyo subong nga Season 3. Sa una nga segment, aton pagaistoryahan kag pagasabton ang inyong mga pamangkot sa amon sa DTI sa tanong ng consumer. Bilang mga consumer, kamo may karapatan gid sa husto nga impormasyon o right to information. Sa aton ikaduwa nga segment, updan nyo kami sa amon TNK feature kung sa diin aton kilalahon ang mga madinalag-on ng mga negosyante diri sa rehiyon nga nagapamatuod nga sa bulig sang DTI ang handom nga pag-ugwad sa pagnegosyo sa ranggid nga maging realidad. Ako ang inyong tagapag-alagad, Judy Maysaho, ang Information Officer sang DTI Region 6, tag ini ang Istorya TNK Season 3. Diri sa aton unang nga segment, ang inyo boses amo ang bida. Ini ang tanong ng consumer. Kada bulan aton pagapilion ang mga video questions nga ginpadala ninyo sa amon. Kag ini pagasabton sang Consumer Protection Division sang DTI Region 6. Yung lola ko po kasi nagpapabili ng tinapay sa akin sa grocery store. Timing na naka-buy one take one, yung paborito niyang tinapay. Tanong ko lang po, kung pwede po ba makaka-avail ng senior citizen discount yung lola ko po? Sa idalom sang Republic Act No. 9994, ang isa ka senior citizen mahimo lang magpili isang promotional discount o konang discount nga ginahatag sang layi depende kung anong mas dako nga benepisyo. Ginapabakod ini sang Joint Administrative Order No. 24-02 Series of 2024 nga sa idalom sang No Double Discount Rule nagasiling nga sa mga produkto nga may promo, ang senior citizen mahimo lang magpili sang promotional offers sang tindahan o kon ang 5% discount. Depende kung ano ang mas maayong benepisyo. Gani, hindi mahimo sang imo lola nga baga kombinaron ang senior citizen discount kag ang buy one take one promo kag mahimo lang niya pilion ang opsyon nga maghahatag sang mas dako nga benepisyo sa iya. Ano-ano ang mga produkto na minomonitor ni DTI? Sunod sa Joint Administrative Order No. 13-1 Series of 2013 nga ginpagwa sang DTI,
Department of Agriculture, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, kag Department of Energy. Ang DTI may katungdanan nga bantayan ang presyo kag supply kag masiguro nga available ang mga kinahanglanon nga produkto agod maprotektahan ang konsumidor kag mapabilin nga estable ang merkado. Sa idalom sini nga mando, ang mga produkto nga ginabantayan sang DTI nagalakip sang mga basic necessities pareho sang bread, canned fish and other marine products, potable water in bottles and containers, processed milk, locally manufactured instant noodles, coffee, salt, laundry soap, detergent, kag kandila. Kag ang mga prime commodities pareho sang flour, processed and canned pork, processed and canned beef and poultry meat, vinegar, patis, soy sauce, toilet soap, paper and school supplies, cement, clinker, GI sheets, hollow blocks, construction nails, batteries, electrical supplies, light bulbs, kag steel wires. Paano ba naman mamanaan, ma'am, kung nakasunod ang ginabakla naman sa SRP ay kisa na kalilain ang dalang presyo? Pwede ma-check sang konsumidor kung ang presyo sang produkto nagasunod sa suggested retail prices nga na-post sa DTI website o kung pwede man siya kakadto sa pinakalapit nga DTI office para i-check ang latest SRP list. Sa idalom sang Price Act o Republic Act No. 7581, nga ginamyendahan sa Republic Act No. 10623, ginalauman nga ang mga tindahan magasunod sa SRPs para sa mga basic necessities kag prime commodities. Ang DTI may otoridad sa pag-monitor sang presyo kag pag-verify sang pagsunod sa SRPs. As an online buyer, how does the Internet Transactions Act protect me from scams, fake sellers, and fraudulent platforms? Bilang online buyer, ginaprotektahan ka sang Internet Transactions Act o Republic Act No. 11967 batok sa scams, peke nga sellers, kag fraudulent platforms, paagi sa pagsiguro nga mabaton mo ang insakto nga produkto nga imo gin-order. Kung ang item may depekto, kulang, o kung hindi pareho sa gin-anunsyo, obligado ang seller nga resolbahon ang problema o kon maghatag sang refund. Ang mga online platforms mahimo manabat kung nagatugot sila sang misleading o kon fraudulent nga listings nga nagahatag sang mas mabaskog nga proteksyon sa consumers kag nagapahimo sang online shopping nga mas luwas kag mas masaligan. Hi DTI, ako po si Kia and gusto ko lang po magtanong, nakabili po kasi ako ng canned goods na expired, ano pong dapat kong gawin? Kung aksidente mo na bakal ang expired nga canned goods, may kinamatarong ka nga mangayo sang replacement o kon refund. Sa Title 2, Chapter 1, Article 6A sang Consumer Act or Republic Act 7394, ang Department of Health may otoridad sa kalidad kag safety sang consumer products parte sa pagkaon nga nagasiguro nga ang mga produkto safe kag fit for consumption. Tungod nga ang expired nga pagkaon ginakabig nga delikado, obligado ang seller nga resolbahon ang problema. Pwede mo i-report ang insidente sa DOH agod maprotektahan ang imong kinamatarong kag mabuligan nga mangin mas luwas kag mas masaligan ang mga produkto para sa tanan nga konsumidor. May hapon, DTI. Kung may order ako online, and then pag abot niya, amo na pag i-open ko siya na bago ko siya bayaran, pwede na. Antis maggamit sang cash on delivery or COD o kung iban pa nga delivery options, importante nga i-check kung ginatugutan sang courier nga mabuksan ang package. Usisaon ang ila terms and conditions kag hibaluon ang bisan ano nga local laws o kon ordinances nga nagatugot sa buyer o kon receiver nga i-inspeksyon ang parcel. Bisan ano pa man ang ila terms, ginaprotektahan gihapon sang Consumer Act of the Philippines
or RA 7394 ang imo mga kinamatarong. Kung ang produkto may depekto, kulang, o kung hindi pareho sa ginhambal, may ara sang mga available nga pamaagi, agod masulbar ang issue kag masiguro ang imo mga consumer rights. Hi DTI, nasira po yung item na dinideliver. Sino po yung responsible? Yung seller o yung courier? Kung ang item nga na-deliver sa imo may depekto, dapat mo ini i-report sa seller nga amo ang may katungdanan nga masiguro nga ang produkto mag-abot sa insaktong nga kondisyon. Sa idalom sang Consumer Act of the Philippines o RA 7394, may kinamatarong ang mga konsumidor nga makakuha sang remedyo kung ang ilan na bakal nga produkto may depekto. Ini nagakahulugan nga pwede ka mag-request sang repair, replacement o con refund. Kag masiguro nga maresolbar ang issue dayon, agod ang imo na bakal insakto sa nasugtan nga kalidad kag kondisyon. Ginaproteher sang layi ang mga konsumidor kag nagasiguro nga ang mga produkto nga ginabaligya, luwas, nagagamit sang husto, kag pareho sa ginpromisa. IDTI, nagpamangkot ko tani, ang akong parcel kulang yung unod, pero nakasealed man, ano akong dapat umuon or next to step. Kung ang imo parcel nga sealed, nag-abot pero may kulang nga items, dapat mo i-report dayon sa seller. Siguraduhon nga maghatag sang ebidensya sang mga items nga imo nabaton. Ang Consumer Act of the Philippines nagahatag sang katungdanan sa mga konsumidor nga makakuha sang remedyo kung ang ilan na bakal nga produkto kulang. Pwede ka magpangayo sang pagpadala sang kulang nga items o con refund. Kinahanglan nga aksyonan sang seller ang imo reklamo dayon. Ang madali nga pag-respond nagabulig mo proteksyonan ang imo nga kinamatarong kag masiguro nga kompleto kag insakto ang imo na bakal. Hello, DTI. Ako gali si Joy Vilarente. Naanag ang mahal ang mga presyo sa pagkaon pag gasolina kung may get. Nagataas ang presyo sang pagkaon kag fuel sa tion sang gyera kay ang konflikto mahimo makaapekto sa supply chain, lakip na ang produksyon, trade kag transportasyon sang mga produkto. Ang gyera mahimo makaguba sang infrastruktura, magbara sang trade routes, kag magpalisod sa mga producer kag suppliers sa pagpadala sang produkto sang husto. Ginapataas man sini ang logistics costs, pareho sang transportasyon, paghandle, kag shipping nga mahimo magpataas ang presyo sang mga kinahanglanon. Hi DTI, ako nga pala si Narin Sumatra at may tanong po ako. Pwede po bang hindi ibalik ang down payment kapag nagpabook para sa isang event kahit sila ang nag-cancel? Kung ang service provider ang nagkansela sang event nga imo ginbook, may kinamatarong ka nga mabawi ang bisan ano nga down payment o con advance payment nga imo ginbayad. Sa idalom sang Consumer Act of the Philippines, kung ang serbisyo nga nabayaran pero wala na deliver tungod sa aksyon sang provider, may kinamatarong ang konsumidor nga makakuha sang remedyo. Hindi legal para sa service provider nga hindi mag-refund kung silang may sala sa pagkansela. Kag ang amongan pagbalibad, hindi patas sa idalom sang layi. Pwede ka magpangayo sang full refund, agod masiguro nga protektado ang imo kinamatarong bilang konsumidor. How can consumers verify if a product meets mandatory safety or quality standards? Mahimo masiguro sang mga konsumidor kung ang isa ka produkto nagasunod sa mandatory nga safety o kon quality standards paagi sa pag-usisa sa Philippine Standard or PS Mark o kon Import Commodity Clearance or ICC stickers. Upod ang kaangay nga PS licenses kag ICC certificates. Ini nagapakita nga ang mga produkto na test kag nakapasar sa mga kinahanglanon sang Philippine National Standards kag masiguro nga sila luwas, masaligan kag maayong kalidad. What rights do consumers have if there are charge fees that were not informed right beforehand? Thank you. Kung ang konsumidor ginpabayad sang fees nga wala ginpahibalo,
may kinamatarong siya nga hindi magbayad sini kag mangita sang remedyo. Sa idalom sang Consumer Act of the Philippines, may right ang mga konsumidor nga makabaton sang insakto kag kumpleto nga impormasyon parte sa produkto o konserbisyo nga ilagin bakal. Kag pwede sila mangayo nga kuhaon ang wala gin pahibalo nga fees. Mag-request ang refund sang bisan ano nga bayad nga nabayaran na o kon mangayo sang iban pa nga remedyo, agod maproteksyonan ang iya kaugalingon kag masiguro nga patas kag klaro ang transaksyon. Hello, ako po pala si China Piumuya. May 3 po akong katanungan. Una, kung magpapile po ba ng complaint, pwede po bang online na lang? O kailangan pa pong pumunta sa inyong opisina? Pangalawa, may bayad pa po ba ang pag-file ng complaint? Pangatlo, kung wala po ako, pwede po ba akong mag-authorize ng iba para mag-complain? Oo, ang mga konsumidor pwede makapadala sang ilang mga reklamo through online lang sa DTI Consumer Complaints Assistance and Resolution System o Consumer Cares. Gani, hindi na kinanglan nga magbisita pa sa opisina sang DTI. Libre ang paggamit sang sini nga sistema kag kung hindi ka available, pwede mo tugutan ang iban nga mag-file kag magrepresentar sa imo reklamo paagi sa written authorization para masiguro nga husto nga malodge ang imo reklamo kag protektado ang imo interes bilang konsumidor. The DTI Consumer Complaints Assistance and Resolution System, also known as the DTI Consumer Care System, is part of the Philippine Online Dispute Resolution System and is an online platform that enables consumers to register a complaint, request resolution for purchased products or services, and monitor its progress. Filing a complaint is now made easy through the self-service portal of the DTI Consumer Care System in 5 key steps. Step 1. Log into the DTI Consumer Care System. Consumers are now empowered to register their complaints where they will be asked to sign in using their registered email address and their identified password. Once logged in, the user clicks the File a Complaint button from the menu. The system automatically populates the complainant's information based on registration details. The user clicks Next. Step 2. Input complaint details. It is here where the consumer encodes the complaint details. The first step is to select the transaction type. Next is to select the category of the complaint. In this example, we will choose consumer product safety and quality. Depending on the category selected, the subcategory may or may not be enabled. To continue the example, the consumer will choose other consumer goods, since this is under the DTI jurisdiction. The system will assess if the complaint is within DTI jurisdiction or not based on the selected category. If it does not fall under the scope of DTI, it shall be forwarded via email as a referral to the corresponding agency. To continue, select the place where the transaction occurred, then indicate whether or not the transaction being complained about was done online or offline. Next, choose the preferred venue of the DTI office which will handle the complaint. The second and third venues are optional if there are other preferred locations to manage the complaint. After that, the user picks the date of the transaction and the desired outcome. The user then encodes the narrative of the complaint and attaches any proof of transaction, such as an official receipt. Please take note of the acceptable file types for the attachment. Once done, click Next. Step 3. Input respondent details. The complainant will have to provide the respondent details by encoding the name of the company or selecting from the list if the name of the company is already existing in the system. If the company is existing in the system, the contact information will be automatically populated. Otherwise, the user will have to encode any of the following contact information: contact number, address, or email. Next, input the name of the company's authorized representative. Or again, if the company already exists in the system, the complainant may simply select from the list provided.
Upon completion of the respondent's details, the complainant may click Next. Step 4. Review data. The system will then display a summary of all the information encoded by the complainant. The complainant shall review the correctness and completeness of the encoded information and accept the oath of undertaking. In the oath of undertaking, the complainant declares complete understanding of the purpose of submitting the complaint and attests to the truthfulness of all the submitted data, which shall be processed in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Step 5. Submit complaint. Once the information has been verified, the complainant may click Submit. The system will then issue a complaint ticket number, which the complainant may use to monitor updates on their complaint ticket. They will also receive an email notification upon the successful creation of a complaint ticket. The complainant will also receive email notifications on every important update on their complaint. To monitor the status of their complaint tickets, just go to the inbox and the system will display the status of the complaint ticket and other basic information on this complaint. Do you have a consumer complaint? Visit the DTI Consumer Care System website and file it away. Nagabalik ang istorya TNK. Matapos natin sabton ang inyong mga pamangkot sa tanong ng consumer, subong naman makadto naman kita sa segment nga nagahatag sang inspirasyon sa aton mga aspiring kag existing entrepreneurs. Aton tunghayan ang TNK feature. Handa na bala ka mo ma-inspire? Ari ang istorya sang kadalagan halin sa aton mga probinsya nga nagapakita asang matuod-tuod nga kaisog sang isa ka Filipino entrepreneur. In every thriving economy, micro, small, and medium enterprises form the backbone of growth, innovation, and job creation. Behind their success stands a strong partner, the Department of Trade and Industry. The DTI ensures that businesses are not only surviving, but thriving in an evolving global marketplace. Ako si Clarissa Esmenos, owner of Ariana Coco Products. We produce virgin coconut oil and other integrated coconut products. Production area namon is in Patnongon, Antique. We started 2013 na Manug College si Arian because we really need additional income. So, amo to ang the motivation para sa akon. But we started really small. We started with 2,500 pesos man lang. And eventually, so far, 11 years na subong si Ariana Coco. And a story that began with a mother's love now ends with the love for the community. Very critical ang selection of the raw materials. Diyan pa lang, nag-i-start na ang quality control mo. Selection of the raw materials, pa-after kang ng raw materials na coconut, i-ano mo siya, i-dehat. After the dehasking, mawashing ka na. I'm very thankful to DTI because my journey with Ariana Coco started with DTI. Very supportive sila sa akon in terms of marketing and also sa seminars. And then, kung kato, nag-produce lang ako na mga 2 liters, 3 liters. I used to produce that 11 years ago. But now, we are capable of producing 500 to 700 liters per month. Pushing the brand for Ariana. And very aggressive ako sa mga trade fair. Sana sa pinakadako, gid na nabulig sa akon ng DTI because I was exposed to different kinds of market during the trade fairs. I am local and national fairs and ang mga bulk orders ko nakukuha ko gid sa trade fairs ko with DTI. So amud gid ang pinakapasalamat ko and I would encourage other MSMEs as much as possible mag-join gid sila because I personally grow my business because of the trade fairs. Diyan ka kasi makakakilala ng mga bulk buyers mo.
So, subong, medyo ready na siguro kami for export. Hopefully. And by the way, Ariana Coco is already an FDA certified. May CPR and may FDA na kami. So, we assure you that Ariana Coco virgin coconut oil is low cost but high quality product. Failure is never permanent. So, gid na? Tanan kita maagi sa failure. So, let those failures be a springboard. Let those failures be a springboard to bounce higher. Gamiton nyo gid na nga failures. Hindi ka mo magkulba, hindi ka mo mahadlok na mag-fail ka mo. Because those failures, may mga learnings ka mo dyan. Using that failure, do not forget God. So, si Lord lang gid. I-entrust mo sa Kanya tanan, ask for guidance, then you will be on the right path. Divine intervention is very important. And then, syempre, prayers and hard work. And you should love your work. Because pag love mo ang ginaobra mo, hindi ka makabatsyang kapoy. And always be motivated. Always have a goal. Always be motivated. Because if you are motivated, you're inspired to work. Hello po, I'm Rodora Garonita, owner po ng MU Food Products with a brand name Parolas Guimaras, the pasalubong you deserve. Si Parolas ay nag-umpisa po noong 2016 and 10 years na po sa industriya ng proseso ng mga mango-based products, and we have our products that mostly are made of mango. Yung flagship po namin ay yung Mango Serafina po namin. Doon kami nakilala sa through the KMGS na pailabas po doon sa programa ng Jessica Soho na naging famous po dito sa Guimaras kasi naging kumbaga naging isa po sa mga famous na mango-based products po. Meron ding pineapple flavor, calamansi, tamarind, at saka meron na rin kaming mga less sugar na para sa mga conservative din po sa sugar. Meron kaming most innovative products na nanalo doon sa Aspire ng Department of Agriculture. Our most innovative products, which is the 10 inches super piyaya made of mango flavor din also. Yung malaking challenge po sa amin, mostly, lahat naman po tayo ay naranasan yung pandemic. Kaya, so, for almost 2 years, nag-stop po kami ng aming proseso or ng aming negosyo. The first training that we had is yung KMME, na isa talagang malaking tulong po sa amin sa mga bagong MSME na wala pa pong mga ideas, wala pa pong mga kaalam-alam kung paano i-acquire yung mga permits. Lahat po natutunan namin sa DTI yung business plan, business model, tapos yung mga financial doon po natutunan namin sa KMME. Tapos yung mga branding and labeling doon din po, at saka doon din po na update or na improve ang aming packaging and labeling. Lately, nag-renew na po ang aming IPO, na-registered na po yung aming brand name na Parolas Guimaras, already registered, and FDA, and lately, meron na ring halal, naka-registered na rin kami sa halal through DTI din po, through our Ma'am Juvie and the retired RD sa DTI ay nag-iwan po ng malaking tulong po sa amin ng mga MSME. Yung isa pa pong malaking tulong po sa amin ng DTI, yung mga trainings and seminars, minsan sa mga trade fairs, sinasama din po kami para po ma-promote yung mga products namin. More innovation pa po ng aming products, meron kaming
award na natun sa DTI Panublion, yung aming banana stem project na nanalo po ng most innovative products itong last year 2024. Noong 2016 na nag-start pa kami nasa yung harina o yung flour na ginagamit namin is nasa 3 kilos, 6 kilos lang po. So sa blessings po ni Lord, ngayon po meron na nakapag-produce na po kami ng 3 socks a day at saka yung marami na kaming products na i-produce. Meron ng mga more innovative products. Dati kasi meron lang kaming 7 or 8 na products. Sa ngayon is nasa 25 na po. At saka meron na po kami Shopee. Dati hindi namin kasi alam yung paano i-market. Sa tulong din po ng DTI at saka ng DOST and the Department of Agriculture, yung Facebook page at lately meron na din kaming news website na Parolas Guimaras. Sa mga bagong mga negosyante or entrepreneurs na gusto pang ma-improve din po yung mga business nila is ang kunting advice lang po sa amin siguro yung don't stop learning, huwag mawala ng pag-asa dun sa mga trials, and may trainings and seminars, join po kayo through DTI, DOST, Department of Agriculture, LGU, kasi nandyan po sila palaging mag-a-assist sa atin on how to improve and to become a successful entrepreneurs or MSME. Tagbira na tapos ang aton episode subong nga hapon. Kabay nga nakapaambit kita sang giya, impormasyon kag inspirasyon halin sa inyong mga karapatan bilang consumer tubtob sa mga istorya sang kadalagan sang aton mga local nga MSMEs. Ini ang commitment sang DTI Region 6 ang magahatag sang serbisyo nga nagabulig sa inyong negosyo kag nagaprotektar sa inyo bilang consumer. Kag para sa inyong may mga pamangkot o konluyag mahibaloan, parte sa inyong mga karapatan kag responsibilidad, ginaagda namon kamo nga mag-record sa inyo video message kag isend ini sa amon official Facebook page ang DTI Region 6. Ang inyong mga video questions sa aton pagasabton sa masunod nga episode sang tanong ng consumer. Inyo mapamatian kag malantaw ang ini nga programa sa DTI Region 6 official Facebook page, Radyo Pilipinas, kag sa Cable Star Channel 29. Madamo nga salamat sa inyo pag-upod sa amon sa sining special program sang Department of Trade and Industry Region 6. Kita ay kitaliwat sa sunod nga episode, sa sunod nga bulan, first Sunday, alas 2 sang hapon. Madamo nga salamat sa mga nagpadala sang ila video messages sa aton DTI Provincial Offices, sa Consumer Protection Division, kag sa mga MSMEs nga nag-share sang ila mga istorya. Sa liwat, ako ang inyong tagapag-alaga, Judy Maysaho, ini ang Istorya, Trabaho, Negosyo, Consumer, Season 3. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go mga kaibigan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate